Bagtik! Shh! Andito na siya! Andito na ang aswang! Paano mo nasabing nandito na siya? May palatandaan ba kapag parating na siya? Malalakas ang yabag ng paa! Tapos naririnig mo ba yon? Yung alin? Huni ng puo! Nandito na siya! Nandito na siya! Story time. Ako si Dudong Bala, ang naging wanted sa batas dahil sa pagpatay ko sa taong magnanakaw ng kalabaw sa bayan namin. Gusto ko lang ikwento ang karanasan ko nang magpunta ako sa lugar ng tiyuin ko, kapatid ni tatay. Mas liblib ang lugar nila kaysa sa amin, kaya dito ko piniling magtago. Ipinasok niya ako sa may-ari ng koprahan na pinagtatrabahuan niya, kaya hindi ako nahirapang mag-adjust sa bago kong buhay. Alam kong mahihirapan ng iba na maniwala sa kwentong ibabahagi ko, pero sa liblib na parte ng Samar, may mga kababalagan pa rin talagang nangyayari, katulad na lang ng karanasan kong to. Badong! Huwag ka masyadong masipag ha! Huwag magpapagabi sa koprahan dahil may gumagalang aswang! Chang, naniniwala pa ba kayo sa aswang? Aba oo naman! Eh kung sa inyo ay pugad ng mga sugarol at halangang bituka, dito naman sa amin ay pugad ng mga aswang! Sigurado po ba kayong aswang pumapatay? Baka naman adik lang. Sa sobrang liblib ng baryo namin at halos isang kahig isang tuka ang mga tao rito, meron pa kayong maglalakas ng loob magbenta ng droga rito. Ay, ikaw talaga oh. Di lang naman po droga ang nakaka-adik eh. Malay nyo, may mga plantasyon pala ng marijuana rito. Eh kung ano pa man yung paniniwala mo, adik o aswang, basta huwag ka na magpapagabi sa koprahan. Sumabay ka sa akin sa pag-uwi, mabuti na yung nag-iingat. Kung sinuwerte ka sa inyo, baka dito ka malasin kung hindi ka mag-iingat. Sige po Chong, salamat sa paalala. Chang, huwag kayo maglala, uuwi po kami ng maaga. Badong na ang ginamit kong palayaw simula nang maging wanted ako sa batas. Kahit liblib kasi ang lugar nila Chong Tonyo, ay may mga radyo naman ng mga tao rito. Minabuti kong ibahin na lang ang pangalan ko para wala nang gaano magtatanong tungkol sa akin. Medyo may kalayuan ng koprahan sa bahay ni Chong, kaya maaga pa lang ay umaalis na kami para hindi kami tanghaliin. Habang naglalakad kami ay sinasabi ko sa kanya yung plano kong pagtira sa bundok, doon malapit sa kinakoprahan namin. Bakit ka pa titira sa bundok? Wala naman nagpapaalis sa'yo sa bahay namin. Eh Chong, naiiya na ho kasi akong sumiksik pa sa inyo eh. Eh para na nga kayong sardinas na nagsisiksikan sa kubo, tapos dumagdag pa ako. Wala namang kaso sa amin yon. Pamangkin kita, kaya hindi kita pwedeng pabayaan lang. Ano na lang sasabihin ng lolo mo sa akin kapag nalaman niyang hindi ka na sa akin nakatira? Kaya ko naman ang sarili ko Chong. Saka kahit naman puno nandun ako sa bayan namin, mag-isa lang ako nakatira sa bundok. Kasi tinuruan naman ako ni lolo na mamuhay na mag-isa. Iba doon sa inyo, Badong. Alam mo namang may napapabalitang gumagalang aswang dito. Chong, kung totoo man po ang aswang na sinasabi nyo, eh di lalabanan ko siya. Kahit nasang lugar naman ako, kung gusto kong kainin ng aswang, eh kakainin niya ako. Ay nako Badong, tama nga ang lolo mo. Kung anong gusto mo, yun ang nasusunod. Pero tandaan mo, kapag nahirapan ka sa bundok, ay bukas ang bahay ko para sa'yo. Umalik ka lang kung kailan mo gusto. Salamat po Chong, pangako, mag-iingat ako. Pero tanong lang po, nakita na po ba nyo ang aswang na sinasabi nyo? Hindi pa, at hindi ko gustong makita yon. Yun naman po pala eh. Hindi pa nyo nakikita pero tiwala kayo na may mga aswang nga. Ang alam ko lang kasi ay mga demonyo na nagkakatawang tao, tulad ng mga nag-ahari-harian sa lugar namin. Marami na kasi ang nakakakita at magpapatunay na totoo ang barang. Barang? Hindi po ba yan yung mataas na uri ng kulam? Paano naging aswang yan? Iba ang barang sa barang. Ang mga barang ay uri ng aswang na namumugad sa kagubatan natin. Ang sabi ng mga nakakakita ay mababalahibo daw ang mga aswang na to at matutulis ang kuko. Ang ulo niya ay parang sa kabayo, pero may mga mahabang pangil at mapupulang mga mata. Nababanat din ang bibig niya na parang sawa at kayang lumunok ng isang buong tao. Grabe, parang imposible naman po na may ganyang halimaw. Sa pelikula lang yata nila nakikita yan eh. Parang sa tikbalang. Oo, mukha nga yatang tikbalang pero magkaiba. Hindi naman kumakain o lumulunok ng tawang tikbalang eh. O sige na, bilisan na natin maglakad. Nang makarating kami sa kuprahan, ay agad na rin namin ginawa ang trabaho namin. Kasalukuyan ako nagbibiyag ng niyog para isa lang sa lunan o yung pinaglulutuan ng niyog para magawang kopra. Hanggang may biglang dumating na lalaking payat, balbas sarado at walang pang itaas na damit. Mahaba din ang buhok nito na parang ermitanyo. Nagsisisigaw to habang tinuturo kami. Umalis na kayo! Umalis na kayo rito! Umalis na kayo! Parating na siya! Oy Bagtek, huwag kang manggulo dito at nagtatrabaho kami. Ikaw ang uunahin niya! Nandiyan na siya! Lulunukin niya kayo lahat!
Lulunukin na kayong lahat! Nalipasan na naman yata ng gutom to, kaya sinusumpong na naman. Chong, sino bang lalaking yan? Si Bagtik, nabaliw siya na mabiktima ng barang ang asawa at 2 anak niya. Ho? Pinatay ng aswang ang anak niya at asawa niya? Isa nakikita ko. Para siyang na-addict na nasobrahan sa pagbatak. Baka naman siya Hindi mo pa alam ang nangyari sa lugar na to, Badong. Mabait at masipag na padre de pamilya si Bagtik bago siya nagkaganyan. Talaga po ba? Pasensya na po, Chong. Bagtik, ito ang tinapay. Kumain ka at umalis na rito. Huwag ka nang gugulo at madami pa kaming gagawin. Hinablot ni Bagtik ang supot ng tinapay na inabot ni Chong bago to tumakbo palayo. Habang tumatakbo ay sumisigaw to at ginagaya ang huli ng ibong puo. Nailing na lang ako sa inasal ng lalaking yon. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko ba o hindi ang nangyari sa kanya. Sa dami ng pinagdaanan ko sa lugar namin, lalo na mula sa kamay ni Fredo, iniisip ko na tao talaga ang may gawa. Kaya maraming nawawala sa bayan nila Chong Tonyo. Kasi kung masama ang isang tao, ay kaya niyang gawin ng lahat kahit pa ang pinakamasamang bagay. Pero tama rin naman si Chong Tonyo. Hindi dapat ako basta-basta nanghuhusga, lalo na kung hindi ko naman kilala ang isang tao. Ipinagpatuloy ko na lang ito ang trabaho namin at hindi na inisip ang tungkol kay Bagtik. Hapon na, nang matapos kami sa pagtatrabaho, agad ko ring sinimulan ang pagtatayo ng kubo sa bundok. Buhay na buhay pa naman ang bayanihan sa lugar na to dati, kaya marami ang tumulong sa akin para matapos kagad ang kubo. May malapit namang kawayan para makuhaan ng materyales. 2 araw lang ay natapos ko na rin ang kubo ko. Nagtanim ako ng mga gulay para may makuhanan ako ng ulam. At yung iba namang kailangan ko ay binibili ko na lang sa bayan. Malayo ang bayan sa bundok at wala pa namang gaanong sasakyan noon, kaya nilalakad lang namin to. 3:00 pa lang ng madaling araw ay gising na ako para hindi na rin ako abutin ng gabi sa pag-uwi. May shortcut namang itinuro sa akin ng mga taga rito, kaya madalas ay dito ako dumadaan. Katulad nila ng araw na to, madadaanan ko ang isang maliit na barangay at nagtataka ako kung bakit sila nagkakagulo. Maliwanag na nito, kaya kitang-kita ko ang pag-aal sa balutan ng iba. Naririnig ko na aalis na sila rito dahil umaatake na naman daw ang aswang. May isang matandang lalaki ako nakasalubong na hila-hila ang kalabaw niya habang nakasakay naman sa karito ng pamilya niya na nag-iiyakan. Magandang araw po. Ano po bang nangyari at nagkakagulo kayo? Umatake ang aswang kagabi. Isang pamilya ang napatay kaya aalis na kami sa lugar na to. Kung ako sa'yo, umalis ka na rin rito. Mukhang dayo ka pa naman dito. Pagkaalis ng matanda, ay naglakad ako palapit sa mga nag-uumpukang mga tao. Nasa harap sila ng isang bahay at parang may tinitignan sila doon. Nakipagsiksikan ako hanggang sa makita ko na ang loob ng kubo. Nagtanong ako sa mga narito kung ano nangyari at iisa lang ang sagot nila. Kinain ng aswang ang isang buong pamilya. Napakatakaw ng barang na yan! Ano ba ang pwede natin gawin para mawala ang lintik na yan? Dapat ba tayong umalis sa bayang to? Dito na ako tumanda! Lola, mas magandang umalis na tayo rito kaysa mamatay. Abay, aswang ba talagang pumatay sa pamilyang yan? Nasaan ang katawan nila? Ano pang matitira sa katawan nila? Nilunok nga sila ng buong buo ng barang. May nakakita ba sa mismong halimaw na yon? Kailangan pa bang makita bago paniwalaan? Tingnan mo na lang ang kubo. Wasak-wasak ang haligi. Pasukin mo para malaman mo. Pumasok ako sa loob ng kubo. Wasak din ang kulambo at basang-basa ang higaan. Pero walang kahit isang bangkay man lang ako nakikita rito. Isa pa, napakabaho din ang amoy ng buong kubo. Umaalingasaw na nabubulok na laman ng kung ano to. Sinubukan kong kapain ang basang higaan. Napakadulas nito. Hindi lang simpleng tubig ang nakakapako nito. Laway yan ng barang. Kaya kung ako sa'yo, ugasan mo na yung kamay mo. Grabe, ang daming laway naman nito. Bay, dayo kasi ako rito at hindi ko pa nakikita ang barang na yan. Gaano ba kalaki ang barang para lumamon ng isang buong pamilya? Sabi naman nakakita, malaki ang katawan nito tapos ang ulo'y parang sa kabayo. Nababanat ang bibig niya kaya nakakalunok siya ng isang buong tao. Napakatakaw pa. Kung kaya niyang kumain ng isang buong pamilya sa isang gabi lang, mabilis kaming mauubos. Kaya mabuti pang umalis na lang kami rito. Wala na bang paraan para mapalis ang aswang na yan? Hindi ba siya pwedeng patayin? Nako, napakakunat ng balat ng barang. Para kang tumataga sa bakal. Kaya sino naman na maglalakas loob para labanan siya? Sige bye, mauna na kami dahil magbabalot pa kami ng gamit. Para mapanood ang buong video, pumunta lang sa aking YouTube channel at hanapin ang video na to. Andiyan!